Sorry lang, sorry. Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa iyong mahal sa buhay na may matinding karamdaman? Araw-araw nag-iikot si Michelle sa iba't ibang lugar para magpakalat ng mga lata at manghingi ng tulong sa iba't ibang ahensya. Wala siyang kapaguran, makahanap lang ng pambili ng gamot para sa kaanak na may malubhang karamdaman. Ma'am, konting pandagdag lang po, pampalibo lang po. Kahit man lang po sana, mga barya-barya nila, ma'am. Kung pwede po nilang ihagis sa amin, malaking tulong na po yun sa amin. Para kay Michelle, lahat kaya niyang tiisin. Sa kanilang inuupahang bahay, naghahanda ng agahan si Michelle Dapulano. Para ito sa bunsong anak nilang si Miel, 3 taong gulang. May sakit si Miel na primary sclerosing cholangitis, isang uri ng chronic liver disease kung saan lumalaki ang atay at lapay ng may sakit. Good morning po. Saan po? Siya po kasi, yung sasakit niya po, habang lumalaki, doon po lumalabas. Lagi siyang umiiyak na masakit. May time, ma'am, pag umaatake po talaga. Kasi makikita mo, ma'am, sa kanya pag umaatake yung sakit niya. Yung mata po niya parang, hindi siya dilaw, ma'am, halo. May pagka-green. Irritable na siya. Ano sinisigaw niya? Mama, alay, takit. Takit, Sakit. mama. Oh. Tapos, awak niya yung dito niya. Gusto niya, ma'am, siya lang yung nakaganyan. Ayaw niya nang dinidikit. Ayaw niya nang nagagalaw. Taong 2018 nang matuklasan ni na Michelle ang kondisyon ni Miel. Naninilaw na ang mga mata ng bata, malaki at matigas ang kanyang tiyan at butot balat na rin ang kanyang mga kamay at paa. Ayaw niya yung ganitong posisyon. Opo, ma'am. Yung naiipit yung tiyan niya. So, yung ganyan-ganyan, ginaganyan ko ng ginaganyan. Hanggang gabi, Opo, ma'am, lalo na po pag sumasakit. Pagkatapos mapakain si Miel, nagtimpla naman si Michelle ng tsaa para ihatid sa isa pa palang pasyente ng pamilya. Hindi lang pala si Miel ang may kritikal na karamdaman sa bahay nila. Pati ang ina ni Michelle na si Aling Pina, 58 taong gulang, halos 1 taon nang nakaratay. May stage 4 rectal cancer si Aling Pina. Nagsimula lang daw ito sa pananakit ng tiyan at likuran. Nang hindi na niya matiis ang sakit, nagpadala na siya sa ospital. Dito na nila nalaman na malala na, stage 4 na ang kanyang cancer. Halos 1 buwan din po ako nakumpanya. ano sabi ng mga doktor tungkol sa sakit ninyo? Nga po, kalat na daw po yung cancer na daw po. Kwento ni Michelle, nasa 87,000 pesos ang kada cycle ng chemotherapy. Nangangailangan si Lola Pina ng 8 cycle o katumbas ng halos 700,000 piso. Ayoko naman po magpakemo. Wala naman po kami ganun kalaking halagang pera na hinihingi nila na milyon. Para Sabi po ko, sa kanina chemo. din, sabi ko, papa-opera din lang naman tayo. Sabi ko, saan tayo pa ng pera? Sabi ko, wala naman tayong perang ganyang galaki. Sabi ko, ganun. Ganun din po, pag kinikimo din po ako, di, taon din po, alagaan pa ng mga anak ko, wala rin. Sabi ko, huwag na lang. Sabi ko, importante ka ako yung mga gamot ko na lang. Ito, ang dami. Sa datos ng Philippine Cancer Society, aabot ng 5 hanggang 7 milyong piso ang gastos para sa gamutan ng cancer. Depende kung anong uri at kung gaano ito kalala. Palliative care o hospice care ang ginagawa ngayon sa kanya. Ito ang pag-aalaga sa mga taong may
taning na ang buhay. Para maibsan ang sakit na dulot ng cancer, 5 klase ng gamot ang iniinom ni Lola Pina. Higit 500 pesos ang gastos para sa mga gamot na kailangan niyang inumin kada araw. Pero yung pambili nun, malaking Opo, ma'am, mabigat. kasi talagang mabigat, ma'am. Kami po magkakapatid, nag-aambag-ambag. Kahit mabaon kami sa utang, ma'am, at least nagawa namin yung tungkulin namin sa nanay na. Pag nararamdaman niyo po yung sakit, ano na lang po iniisip ninyo? Makirot ko na hindi umaintindihan yung sakit ko. Just sumisigaw na lang ako. 12 klase naman ng gamot ang iniinom ni Miel. Ang gastos kada araw, higit 300 pesos. Para may katuwang si Michelle sa pag-aalaga, napilitang huminto sa trabaho sa construction ang kanyang asawang si Arnel. Nangangailangan si Miel ng agarang liver transplant. Anong sabi ng doktor? Kailangan niyang mag-liver transplant. Hanggang Opo, ilang yun lang taon? po talaga yung Hanggang treatment. ilang taon? Kung kailan po siya mas maagang ma-liver transplant, ma'am. Kasi po habang lumalaki po siya, yung atay niya, ma'am, lumalaki rin po ng lumalaki. Sa India po ang transplant niya, ma'am. Sabi nila sa India, Wala, meron po dito sa Pilipinas, 5 million po. Hindi po namin kaya yung ganun, ma'am. 5 million. Ang pinakamura po is India. Sa lahat po ng transplant. Ang India po kasi, ma'am, nasa 1.7. Para makalikom ng pera, nagpapaikot sina Michelle ng mga lata para sa donasyon. Kayo ito po, dadalhin ko lang sa barangay. Yung isa. Tapos yung isa po, ay itong dalawa po sa beauty salon po. Papahingi po sila kahapon kasi nagkaroon po sila ng haircut for a cause para yung kalahati po ng kikitain nila mapupunta po kay Miel. Binibili po namin siya sa One Luna sa Divisoria. Tapos kami na lang po yung naglalagay ng sticker. Yung sticker po na yan, may nag-sponsor po niyan kay Miel. Kasi ang isang piraso po nitong sticker na to is papatak po ng 5 pesos pataas. Ang nakakalap na pera hinahati ni na Michelle sa pag-iipon at pagbili ng gamot ni na Miel at Lola Pina. Hindi ko naman po kasi pwedeng i-focus sa sabihin na yung dumarating na tulong para kay Miel lang. Kasi alam nga naman kung pabayaan ko po yung nanay ko. Ngayong umaga, kasama si Miel at isa pang anak. Kahit masama ang panahon, maglalakad ng papel si Michelle para makahingi ng tulong pinansyal sa iba't ibang mga opisina. Unang dumaan sina Michelle sa barangay hall para mag-iwan ng mga lata. Magpapasok po ako ng requirements para po sa assistance na pwede nilang maibigay sa inyo. Lahat ng departments namin nilagyan namin siya ng lata for health and health. Pag napupuno na siya, ini-inform namin si Michelle na pick up na tayo ng ganito. So yun yung aming little help. Ma'am, konting pandagdag lang po pang liver transplant po. Kahit man lang po sana, mga barya-barya nila, ma'am. Kung pwede po nilang ihagis sa amin, malaking tulong na po yun sa amin. Mula Quezon City, biyabiyahe naman sina Michelle papunta sa Malate sa Maynila. Isang non-government organization o NGO ang tumutulong sa kanilang maglakad ng mga papeles para sa paghingi nila ng financial assistance sa iba't ibang grupo at ahensya ng gobyerno. Makalipas ang halos 2 oras, Ang sabi sa amin kanina, on process naman na yung requirements ni Miel sa PAGCOR, pero hindi po namin
alam kung kailan pa i-release. Pero on processing na po siya. Tsaka hindi po namin alam kung magkano yung maibibigay nilang tulong para kay Miel. Ano yung kailangan pagdaanan para humingi ng tulong sa gobyerno? Tulad po nung pumila ako, ma'am, sa Congress. Naranasan ko po yan. Alas 8 ng umaga, andun na ako nakapila. Nakauwi po ako alauna ng madaling araw. Halos mahilo-hilo na ako sa gutom kasi ang expected ko po, pila, sandali lang po. Kumbaga marami pong mag-a-assist sa'yo kasi gobyerno eh. Maraming tutulong kung paano magproseso ng ganito, ng ganyan. Hindi ko po alam po sa dami ng nanghihingi ng tulong o kung anong bagay na bakit kailangan umabot ako ng ganong oras doon. Dito sa isang bangketa sa Maynila, nakatira at dito na rin nagtitinda si Aling Yolanda. Sa kabila ng kanyang maselang kondisyon, stage 4 na yung cancer. Narito siya, exposed sa iba't ibang elemento sa mga usok ng mga sasakyan dumadaan. Anong ginagawa mo pag sobrang sakit na? Gumagano na lang po. Sinasabunutan niyo na lang yung sarili niyo. Opo, sir. Dahil hindi pwedeng tumigil sa paghahanap ng pambili ng gamot, nagbebenta rin sina Michelle ng mga t-shirt at mugs bilang dagdag sa iniipong pera. Pambentahan namin ito, nasa 300. Yun, pinapaikot-ikot ko siya, ma'am. Tapos bumibili ako ng ibang mga paninda na pwede namin itinda. Kailangan pa nilang makaipon ng 2.2 million pesos para sa liver transplant ni Miel. Wala pa rito ang gamutan ni Lola Pina. Ngayon, ma'am, nakakaipon na po kami. Nasa 100 na po. Malaki pa po yung kulang. 100,000. Opo, ma'am. Minsan po nababawasan pa yun kasi pag may mga laboratory si baby, tapos ma'am, yung mga gamot nga po ni nanay, doon din po ako kumukuha, ma'am. Hindi ka pa rin nawawalan ng pag-asa. Ano ko ang Diyos ko, Diyos. Una ang anak ko, sabi ko, binigyan mo ng sakit na ganyan na sumunod ang nanay ko. Sabi ko, napakalalaking halaga pa man din ang gamutan na ipinagkalok mo na binigay mo. Sabi ko, nung nakita ko po yung mga taong tumutulong kay Miel, kay nanay, doon po ako anuhan ng lakas ng loob. Kasi andyan po yung mga, nagsasabi po sila lagi na, hindi yan ibibigay ng Diyos sa'yo kung hindi mo kaya. Kulang na kulang rin ang pangtustos ng gamot ng isang ginang na may stage 4 breast cancer na viral ngayon sa social media. Ipinost ang kanyang kwento ng kanyang anak-anakan. Natunto namin sa Loton sa Maynila ang kinaroroonan ng ginang na nakilala namin si Aling Yolanda Costin, 50 taong gulang. Noong nakarang taon, natuklasang stage 4 na ang kanyang breast cancer. Dito sa isang bangketa sa Maynila, nakatira at dito na rin nagtitinda si Aling Yolanda. Sa kabila ng kanyang maselang kondisyon, stage 4 na yung cancer. Narito siya, exposed sa iba't ibang elemento sa mga usok ng mga sasakyan dumadaan. Mapapansing hirap siyang huminga. Hirap na rin siyang makatayo at makalakad. Mula nang madiskubring nasa stage 4 na ang kanyang cancer, hindi na siya muling nakapagpa-check up sa ospital. Hindi rin siya nakabili at nakainom ng mga gamot. Ba't hindi po kayo nagpa-check up? Nawala na po ako ng pag-asa sa sarili ko. Magpapacheck up ako, wala rin po akong kasama. Pangalawa, wala po pang gastos. Kapag may iniindang masakit sa katawan, paracetamol ang iniinom ni Aling Yolanda. Wala naman daw kasi siyang pambili ng mas malakas na painkiller para sa cancer niya. Anong ginagawa mo pag sobrang sakit na? Gumagano na lang po.
Gusto ko na po. Sinasabunutan niyo na lang yung sarili niyo. Opo, sir. Ayon sa isang foundation na nagbibigay ng tulong pinansyal at medikal sa mga indigent o mahihirap na pasyente, malaki ang gastos para sa paggagamot ng isang malalang sakit tulad ng cancer ni na Yolanda at Lola Pina at liver disease ni Miel. Yan po yung realidad natin dito sa bansa natin na mahal yung gamot, mahal din yung bayad sa doktor, mahal din yung magpa-ospital. Meron sa Amerika pag-aaral or sa mga first world countries pag-aaral, maraming excess cancer deaths. Ibig sabihin nun, namamatay sa cancer nang hindi naman dapat. Mas lalo na po sa Pilipinas na kapag mahirap ka, papabayaan mo na lang kasi yung sakit mo, wala kang pantustos. Mamamatay ka na, imbis na pwede ka naman gamutin. Bakit nga ba mahal ang cost of treatment sa Pilipinas? Oo, mahal, lalo na ang cancer. Ang mga cancer, sa diagnosis pa lang, marami na tayong mga bagong teknolohiya na ginagamit para matugunan natin at malaman natin kung ano talaga ang meron siya type of cancer. Ang mga terminal illnesses usually, kapag ka nagkakomplikasyon na, they stay in the hospital for long. So pag nasa ospital ka, marami mga kailangang serbisyo, natural lang na nagkakaroon tayo ng mga gastusin na medyo malaki dahil dito. Samantala, para sa grupong Philippine Cancer Society, maliban sa mataas na halaga ng mga gamot tulad ng painkiller para sa cancer, problema rin ang kakulangan ng ospital, mga espesyalistang doktor, at mga pasilidad sa bansa. Kailangan pa natin magdagdag ng mga doktor, mga nurses, and other paramedical staff para doon sa cancer care. We also have to upgrade some of our hospitals, and we would really like to see that in the future, hindi lang makakonsentrate ang cancer care and treatment sa urbanized areas, but pupunta din siya sa mga probinsya. Pebrero ngayong taon, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law. Sa ilalim ng batas, otomatikong may enroll ang lahat ng Pilipino sa National Health Insurance Program. Lahat ng Pilipino magiging member na ng PhilHealth, pero ika-classify sila sa dalawang uri. Una, ang mga direct contributor o yung nagbabayad ng PhilHealth Premium, employed, self-earning, professional practitioners, at migrant workers. Ay ikalawa naman ay ang mga indirect contributor o yung mga indigent at pinakamahihirap na subsidized ng gobyerno ang PhilHealth Premium. Nakasaad sa batas na lahat ng Pilipino ay magkakaroon ng full spectrum of healthcare, kasama ang preventive, promotive, curative, rehabilitative, at palliative care gaya ng kaso ni na Aling Pina at Aling Yolanda. Kapag nakatapos na tayo ng mga consultations natin, maybe magkakaroon na tayo ng pag-uusap uli o pag-meeting para ma-finalize natin ang version ng implementing rules and regulations. So, maybe around August, pwede na natin mapirmahan ng implementing rules and regulations. Itinanong namin sa DOH kung makakasama sa coverage ng Universal Healthcare Act ang sakit na iniinda ni Miel na isang chronic liver disease. Merong mga serbisyo na magiging libre at meron naman mga serbisyo na meron lang kakaunting copay ang mga tao. So kung paano dyan sa sinasabi nating primary sclerosing cholangitis, kung may ganung sakit ang bata, mabibigyan tugon natin. Kasi nga sabi ko nga, so it will not matter what type of disease they would have as long as they are part of and registered into a network, they will get the necessary services that they would need. With the pronouncement pa na admit all, so ang taas ng expectation ng mga tao pagpunta ng ospital ay libre lahat. Ang daling sabihin, libre, pero sa totoo lang, pipila at halos yung mga mahirap, lagi na lang at lagi nalilimos. So walang dignidad, nakakalungkot. Naisabatas na rin ang Republic Act 11215 o National Integrated Cancer Control Act na naglalayong magtayo ng National Integrated Cancer Control Council at Cancer Care Infrastructure. Magkakaroon din tayo ng Cancer Assistance Fund. Ito ay isang pondo na maaring makuha at pamamahalaan ng DOH kung saan makakuha tayo ng solicitations o kaya mga donasyon at dito papasok ang pondo na ito na siyang maaring magamit ng ating mga pasyente.
Sa ngayon, habang hindi pa nakakaabot sa pamilya ni na Aling Yolanda, Miel at Aling Pina ang tulong medikal na ipinangako ng batas, patuloy silang magsisikap na maabot ang mailap at pangarap na ginhawa at lunas. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook. Notebook.